Hello guys, so today we are going to connect the MySQL and .NET project to the RDLC report viewer. So bago po yan ay mag-intro muna tayo. Ayun, so una-una natin gagawin ay kailangan nating mag-download ng ODBC driver. So gamit ko ay 3.51. So it's up to 64-bit to 32-bit. And then, i-select po ninyo yung unang link po doon at saka i-download yung pong or mamili ng version. So ang ginagamit ko po ay 8.0.11. So palitan ko lamang po ito ng version na yun, or pwede naman po yung latest version kasi naka-install sa akin. And then select download. After ma-download ay install na lang natin. Ayun, so inopen ko na po yung aking SAM to open the MySQL, and then check lang natin yung ODBC driver natin kung properly installed. So kung meron na po tayong mahanap na 3.51 driver dyan, okay na po yun. Mag-add lang po tayo. So lagay po tayo ng database connection or description po dyan ay in our case ay OOP connection, and then yung server natin na localhost and user, and then yung pong database na nagawa ninyo. So test nyo lang po kung success yung message ay okay na po yun. So i-open natin later on yung ginawa nating ODBC connection dyan. So I assume na open na natin ang ating project last time. Then mag-add lang tayo ng bagong data set na object po natin dito, and then i-open lang natin yung ating connection. So i-add natin yung ating data set. So just like here, add, and then piliin po yung ginawa nating connections last time. Okay, yan. So ayun, and then select test connection lamang po yun. Okay, saan ko ba nakuha yung OOP underscore connection po dyan na data source? So yun po yung ginawa natin kanina dyan sa ating ODBC data source administrator natin. Okay, test natin, and then successful dapat yung lalabas. So ayun, so meron na po tayo. So papakita ko yung dalawang ways na paggawa po dyan. Meron po tayo ditong toolbox. Open lang natin yung ilagay natin si data table. So ang pangalan na lang data table 1 kung yun po yung desired ninyong pangalan, and then ayun, so delete ko lamang po yun kasi na double click ko yun. So delete natin, and then mag-add po tayo dyan ng mga columns. I-right click lamang po natin yung ating mouse dyan, no? So right click natin, and then add, and then column. Lagay po natin dyan yung field name natin na ginamit. So in our case meron tayong ID, ano pa ba yun, or student underscore ID, and then name. Mamaya makita ko na lang kung ano po yung mga fields na ginawa po natin dyan dati or the last time na paggawa natin ng database. So dito po i-open natin yung SAM natin, yung pong database natin using si web browser. Hindi na po tayo gagamit ng ibang apps to open our web browser since dito lang naman siya sa localhost naka-install yung ating database. So click lang natin yung localhost, and then phpMyAdmin. Hanapin po ninyo yung pong mga database na nagawa natin. So meron po tayong database dito na student SMS. Meron tayong dalawang tables, si TBL user at saka si student, and then open lang natin. So we have student ID, name, college at saka course. So ilalagay po natin yan doon sa ating data set doon sa .NET project natin. So yun po yung mga data field na kailangan. So we have the student ID. No need to put the ID, I think, kasi hindi naman natin siya i-display sa ating report. So we have the name, and then yung pong college dyan at saka course.
So, yun. So, kahit hindi naman po alphabetically or hindi naman po naka-arrange based dun sa tawag dito sa database ninyo ay okay lang. So, basta po na-i-add natin lahat ng mga fields na kailangan natin. And another way, ayan. So, hindi pwedeng magkaparehas ang field name dyan. Okay? So, meron tayong isang way para po magamit yung pong automatic po na dataset. So, in our case, clinic ko lamang po yung data adapter dyan. And then, piliin ko yung ating, ayan. So, no need na po natin yan. Add natin sa data set natin. And then, new connection. Okay. Okay, yung pong piliin po ninyo dun sa connection natin ay si database na ginawa natin. Okay. Now, let's click the next. And then, tama. Next lang po natin yung i-select natin. And then, ilagay lang po natin dyan yung ating SQL statement. Just like select asterisk from TBL student. And then, click finish na lang po natin yung window na yan or wizard natin. Okay? Click finish. And then, ayan. So, nakita natin na meron na kagad yung mga columns or field na nasa database natin. So, yun yung isang paraan para mas mabilis. So, dinilit lang po natin yung isang data table. And then, itong next, isang data table, palitan lang natin ng name or rename lang natin into data table 1 kasi para hindi tayo ma-confuse later on. So, tinilit lang natin yung isang data table 1 natin na ginawa kanina. Now, ay makikita natin yung pong sa connection, nandyan na po yung mga data field na galing sa ating database. Now, ang next na gagawin natin ay mag-add po tayo ng bagong item dyan sa ating project. New item, select natin. And then, hanapin po natin yung pong saan na ba? Ayan. Report. Or Windows form naman ngayon. So, Windows form ang i-file name natin ay FRM print preview. Okay. So, palitan na natin yung kanyang caption or text na print preview. And then, yung pong ating start up position to center. And then, make po natin yung Windows state na naka-maximize. So, every time na mag-print ay naka-maximize na po yung ating form. Okay, so sa mga wala pong report viewers sa kanilang computer, if you are using the .NET framework, ay meron po tayong pwedeng i-search sa internet. So, tingnan nyo na lang po yung nandyan sa screen natin. Kopyahin lang po natin yun. At punta tayo dun sa .NET natin. Balik po tayo dun. And then, punta lang po tayo sa extension or tinatawag natin console, project manager, console. And then, i-paste po natin yung ating link o yung command po na kinopya natin from the web browser po natin. And then, antayin nyo lang po ma-install. Ito ay based dun sa internet connection nyo kung gaano kabilis mag-download yung sa network natin. So, kung may nabasa kayong successfully installed dyan sa screen ninyo ay o kaya dun sa console, dito sa console ay ibig sabihin na install na natin yung ating report viewer. Kung kayo po ay wala pong report viewer dyan na naka-install sa computer po ninyo or sa .NET program ninyo. Ngayon po ay saan na ba tayo? So, kailangan na nating mag-design ng report natin. So, mag-add lang kayo ng bagong item and then hanapin ninyo si
report po dyan. Ayan, so magde-design na po tayo ng preview natin. So just trust po yung pong lumabas na pop-up po. And then, ito na po yung report viewer natin or design natin. So blank po yan. And then, pwede na po tayo mag-insert dyan ng mga label or text boxes para sa mga header ng receipt natin or nung report natin. So, in this case, nag-add lang po ako ng input box dito or po pwede mo i-right click, insert, and then input box, and then nag-add ako dyan ng header at saka footer. So, meaning yun pong nasa gitna, yun po yung mga paglalagyan natin ng data na magbabago po yung mga laman based dun sa query result po ninyo. So, yung tawag dito, yung header at saka footer ay default po yan na text na or label na ilalagay natin in every report po natin. So, yan. So, pwede kayo mag-input lamang po direct dyan. And then, pwede na kayo kaagad mag-type dun sa loob ng text boxes na nilagay po natin or input box dyan. And then, pinapalitan ko lang yung mga font style, yung mga design po dyan. It's up to you kung gagawin po ninyo yan. So, in this case, naglagay lang po ako ng student management system po dyan or information system, ganon. And then, palitan lang yung mga font style. Ito po ay optional naman, hindi po ito mandatory. So, it's up to you. Depende po yan sa inyong magiging project or design ng inyong report po yan. So, ako ay lagay ko lang po para makita lang po ninyo. So, saan na ba yung mga font style? So, ayan. Palitan lang natin. Okay, i-adjust lang natin yung font size to 14 and then kung gusto po ninyo naka-bold, normal, etc. No, kung gusto niyo po naka-italic, yung mga ganun. So, nasa inyo pa rin po yan. And then, ayan. Okay, so, pwede niyo pong i-center na para maganda lang po yung design. Now, pwede kayo mag-add ulit yan ng mga data. So, yung table dapat po ay automatic. So, click lang po ninyo yung table and then piliin po ninyo yung data set or data source na panggagalingan ng data natin. And then, lagay nyo lang po yung pong header ng table natin. So, siyempre, ay ipattern nyo dun sa data field na manggagaling sa database ninyo. Pero yan ay hindi po siya eksakto. So, yan ay header lang naman. Ayan. So, yan natin si user or student ID, si full name, at yung pong ating college at saka course. Pwede kayo magdagdag ng column dyan. Yung header po ay pwede nyo pong i-format para mas maganda po yung itsura niya kapag po nag-print preview na po tayo, no? So, ilagay nyo lang po dyan yung mga field name naman. So, dapat po ay sineselect nyo lang po dyan para hindi po kayo magka-problema later on. So, dito naman yung footer natin. So, po pwede kayo maglagay dyan ng kahit ano ulit na label. So, para sa example lang natin, nalagay lang po tayo dito ng sample footer natin para lang makita ninyo, no? So, pwede nyo skip yan kung ayaw po ninyo.
Ayan, so I think ay pwede na natin i-set up yung ating data source ng ating so lagay po natin yung pong report natin na ginawa, and then i-anchor lang po natin para every time na nag-resize yung pong form natin, kasi ang startup tawag dito, yung pong Windows state niya ay naka-maximize. So kapag po nag-change yung size ng form ay susunod din yung ating report viewer natin para po mag-maximize na rin siya. And then punta tayo sa may form load niya. So double click nyo lang po yung form, hindi po yung report viewer. So yung pong form mismo. So tanggalin natin yung unang code dyan after the to do na comment. So tanggalin lang po natin yon, hindi natin siya kailangan. Pwede nyo po i-delete yan, pero in this case ay comment out lang po muna natin para baka sakali magamit natin yan sa susunod. Okay, sige, and then mag-enter tayo ng bagong code. So lagay po natin yung pong DB connect na ginawa po nating function sa mode global natin, and then we have the CMD object na ginamit na declare na rin natin yan sa ating global variables using yung pong module natin. Okay, CMD connection is equals to yung pong con. Yung con po ay connection string po yan na nanggaling dun sa login page po natin. And then ang command type po ay text. And then ang text po natin na default ay yung pong select asterisk from user, kasi para may default or typical user, o yung para po may default data po yung ating form. Pero dito po pwede po ninyong palitan based sa result na manggaling dapat dun sa main form po ninyo. Kung meron kayong search item po doon or search box, kung ano po yung result doon, dapat yun din yung magiging command nyo dito para parehas yung result ng command ninyo sa main form tsaka dito sa print report natin. So before that, siyempre import natin si MySQL natin, and then mag-add po tayo ng data table dyan. Mag-insert tayo ng bagong line of code. So DT as new data table. So nag-create tayo ng bagong object natin, and then dagdag lang po natin dito CMD. Ayan. Yeah, kiklear lang po natin para every time na ulit-ulitin nilang pindutin yung print ay maklear po yung laman po ng data table natin. And then i-fill in natin yung laman, and then once po ay meron na pong output doon, ilagay na natin yung data sources natin dito sa mismong report viewer natin, yung nakuha nating result from the database. So lagay lang po natin, ito naman pong path ay makukuha natin ito dito sa may property window natin ng report design. Sa design po natin ng report 1.dlc. Ayan, so makikita nyo yung full path po dyan. Kopyahin nyo lang po yan, yung pong data. Ayan, yung pong value po dyan, and then i-paste po natin ito dito. Ayan, and then ilagay po natin yung ating data source, kasi una-una po clear po natin kanina, and then every time po na pag pinipindot yung print, sabi ko nga, so i-recon po natin yung data sources natin, and then ilagay po natin dyan yung first parameter po natin ay yung pong data set 1 na nilagay po natin doon sa report natin kanina sa data set po natin, and then data table. Now let's try to run kung gumana nga po siya. So siyempre mag-login po tayo para makita na ay makapasok tayo doon sa mismong
main form natin, pero okay, parang may mali. Ayan, so siyempre wala pa tayong print pala, so magdagdag lang po tayo ng bagong command button sa main form natin. So hindi pa ako nakapaglagay dati ng print button, so edit lang natin, maglagay po tayo ng button ulit na print para po mapalabas natin si FRM print preview natin. So palitan lang natin yung text into print, yung pong name natin, name ng button natin or nung object natin, palitan po natin siya ng CMD print. Pinalitan ko na rin yung kanyang anchor from to bottom right, and then lagay po natin FRM print preview that show lang po natin. So it's up to you kung show or show dialog. So usually pag print naman ay show lang, hindi po siya nakafocus. Yan, so we're good to go. So admin lang po natin, and then yung password admin. Yan, and then click natin si print kung ito po ay gumagana. So bakit ayaw, no? So tignan natin yung code natin, verify natin yung code kung bakit po wala pong result. Ayan, tignan natin. I think may problema tayo sa SQL connection natin. Select as spam TBL user, pero ang gusto nating ipalabas kanina ay si TBL student. So palitan natin, sorry, kamali tayo dito, kaya pala walang result. So palitan natin ng TBL user into TBL student, kasi mga field name na ginamit natin dun ay from TBL student, kaya wala pong result kasi user po yung nailagay natin table. So palitan natin ng student, dapat po yon. Okay, let's try to run. Okay, print natin, and ayan, so meron na po. So i-angkla nyo na lang kung based sa result ng search box ninyo kung ano po yung magiging output para magtugma po yung print natin. Okay, so that's all. Bye bye.